Alright, so mapagpapalang araw sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga barkada, mga ka-rides. Pakinggan natin ang payo ni Brother Tetelestay regarding sa nangyaring road rage sa Boso-Boso, Antipolo. So para makakuha tayo ng kagaanan at bago natin gawin yung mga bagay na hindi ka nais bago natin gawa yung mga bagay na ikakasama natin, hindi lang sa atin, pati ibang tao. So ito, pakinggan natin. The recent road rage incident, sobrang tragic ngayon ito, huwag na natin pag-usapan, pero bibigyan ko kayo ng advice in a biblical way para maiwasan natin yung mga ganitong bagay. You cannot control how others drive, but you can control how you respond. Correct. Kasi kapag may nangkakat sa atin sa daanan, di ba? Or may nagda-drive recklessly, sobrang tempting na mag-react tayo with anger. True. But remember, a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. So just as you want grace when you make mistakes, you need to extend that same grace to others. Kasi ang road rage po, nangyayari yan mula sa feelings natin. Kapag feel natin na di-disrespect tayo, or minsan pag impatient tayo. But God's word call us to patience and self-control. At yun yung fruit ng Holy Spirit kung Kristiyano ka. Yes. Better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. Bago po kayo mag-react, pag may mga ganyang senaryo, breathe, huminga po kayo, pray, and remind yourself that peace is more powerful than pride. Stop being angry. Learn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm. Kasi when you choose calm over chaos, you're not just avoiding conflict. Okay? You're honoring God as well. And you're protecting your peace. And you're becoming the light of this world. Katulad po na nangyari doon. Bilangin niyo pong tatandaan. No one wins in a road rage incident. Parehas po kayo talo dyan. At isa... Tama po yun. So talagang pareho pong talagang talo ang bawat isa. Di ba? Although si kuya na may baril, although nakapagtimpi siya, pero then again, hindi pa rin siya talagang totally timpi kasi na-trigger talaga din siya na gamitin yung baril na yon. So sa kasamang palad na natamaan niya kanyang misis, di ba? So talagang it's not a win-win situation. So talagang lahat talo. So ngayon, ang sitwasyon niya ngayon, nasa kulungan siya. And that's may mga natamaan yung dalawang rider. So talagang walang panalo at walang lahat talo. Ito tayo. Control your temper. Anger labels you a fool. Nasa spiritual warfare po tayo. Hindi po flesh and blood ang kalaban natin dito. Yung road rage, trap yan ng enemy. Ang gusto ng devil, maging reactive ka. Ang gusto ng Diyos, mag-resist ka. Kaya always remember po, don't win an argument at the cost of your safety. Swallow your pride. Save your life. Do all that you can to live in peace with everyone. Yung 10 seconds na reaction natin dahil nagpadala tayo sa emosyon natin, sa galit natin, can ruin your whole life. Or maybe someone else's life. Yung mga insulto sa kalsada. Totoo yun. So talagang once talaga nagpadaig tayo sa galit, talagang hindi mo alam kung sino-sino ang mapapahamak. Not only you, but maraming tao na madadamay. Kasi so, hanggat maaari, pag huminga tayo, tama, huminga ka ng malalim. So isipin mo mga sitwasyon na sino kasama mo, diba? So hindi naman solution yun eh. Pwede tayo makapagkumbaba. So talagang situation na talagang pero hanggat maaari is yung habaan talaga ng pasyensya. Sana medyo napipikon ka, yung mga hand gestures na medyo naiinis ka, hindi yan worth ng funeral. Don't meet fire with fire. Okay? At lagi niyo pong tatandaan, every time na lalabas kayo at magdadrive kayo sa kalsada, kailangan niyo pong mag-pray. Kahit sobrang lapit ng pupuntahan ninyo, kailangan niyo mag-pray. Kahit tinatamad kayo, kailangan niyo mag-pray. Okay? Pray nyo na, Lord, guide my heart and my hands. Take over the wheel, drive the car, give me patience. Remove the pride in my heart.
ko ng kakalmahan sa puso. Yes. Kasi andyan lahat ng temptation sa kalsada. Kung lalo kung nagmamadali ka, talagang mabilis uminit ang ulo mo. And that's an attack from the enemy. Pero kapag nag-pray kayo bago umalis, that shows full surrender eh. Na, Lord, kailangan kita. Kahit dito lang ako pupunta, gabayan mo ako. Gagabayan tayo ng Diyos. And it shows humility na nagsasubmit ka kay God na hindi mo kaya nang wala siya. Yes. You cannot do anything without God. Yes. Yung prayer nyo na yun, hindi lang para sa sarili nyo yun. Para sa lahat yun, para sa kaligtasan. Tama. So, yan. any denomination or anong sekta mo, kailangan mo magdasal. Saan ka man punta, saan anong gagawin mo, humingi tayo ng guidance. Lalo sa mga long ride. Kailangan natin humingi ng guidance for safety, for travel, di ba? So, ano man mangyari sa bigyan tayo ng protection, gabay sa bawat biyahin natin. Lalo na pa mga ganyan, mga long ride or malayong pupuntahan. So, talagang kargado dapat ng pasensya. So ngayon, maraming salamat sa panonood nito kung nakarating sa dulo nito. Kaya ride safe mga barkada. Patuloy nating isipin ang bawat bigha natin kung meron tayong tao sa likod ng mga pangyayari na may masasaktan, may maiiwan or may mag-aalala. So lagi natin in general, di ba? So kaya maraming salamat. Peace out.